Mga idol at kabayan, breaking news! China naglabas ng balita na binangga ng isang barko ng Pilipinas ang isang barko ng China Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa China, ilang beses daw nilang binalaan ang supply vessel ng Pilipinas ngunit hindi ito tumugon sa kanila. Armed Forces of the Philippines naglabas naman ng pahayag na hindi totoo ang sinasabi ng China. China ang may sala sapagkat pinapasok ng kanilang mga barko ang Ayungin Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isang barko naman nalula ng 22 mga Pilipinong marino. Ng drone at missile ng Houthi sa Red Sea. Aircraft carrier ng Amerika agad na nagsagawa ng operasyon upang iligtas ang mga sakay ng nasabing barko. 21 Pilipino ligtas na nakauwi na sa Pilipinas ngayong araw. F-35 Lightning II ng Amerika kumpirmadong nagsagawa ng live fire exercise sa Ilocos at Zambales. Aktual na video panoorin. C-130J Ghost Rider ng Amerika nagpakita ng puwersa. Naghulog ito ng iba't ibang uri ng bomba sa Korean Peninsula upang ipakita ang puwersa kay Kim Jong-un. Aktual na video panoorin. Breaking news! Ngayong ikapito ng Hunyo taong kasalukuyan, barko ng Pilipinas at China nagkabanggaan sa West Philippine Sea. Ibinalita ng China na binangga ng supply boat ng Pilipinas ang isang barko ng China Coast Guard sa katubigang malapit sa Ayungin Shoal. Naku, itong China talaga mga kabayan. Hindi magresulta ng banggaan ang mga barko kung hindi nila hinaharanga, nilalapitan at hinaharas ang supply vessel ng Pilipinas. Pero kudos sa ating mga sundalong sakay ng supply vessel dahil hindi ito natinag sa China. Ayon sa impormasyong ibinigay ng China sa mainstream media, sinisisi nito ang supply boat ng Pilipinas dahil ito daw ay pumasok ng iligal sa Ayungin Shoal bandang alas 5:59 ng umaga ng araw na ito. Dagdag pa dito, ilang beses daw binalaan ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas pero tuloy pa rin ito sa paglalayag kaya't nagresulta ng pagkabanggaan. Mga kabayan, alam naman natin na pagdating sa ganitong mga insidente, kalmado at laging umiiwas ang mga barko ng Pilipinas sa China Coast Guard. Ilang beses nang pinatunayan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na barko ng China ang bumabangga sa kanila at binabaliktad lang ng mga Chekwa ang kwento para makakuha ito ng suporta sa publiko. Ginagamit ngayon ng China ang diskarting sila ang biktima pero ang totoo sila ang maagresibo. Ito ang kanilang ginawa matapos inihain ng Pilipinas sa United Nations ang pagpapalawak pa ng sakop ng West Philippine Sea mula 200 nautical mile hanggang 350 nautical mile. Hindi maitatago na ginamit ng Pilipinas ang lahat ng lehitimong paraan para protektahan ang ating mga nasasakupan habang puwersa at pananakot naman ang ginagamit ng China dahil alam nilang walang bansang naniniwala sa kanilang 10-dash line. Sa ibang balita naman, sa mga nagsasabing wala namang ginawang live fire exercise ang Amerika at Pilipinas sa Ilocos Norte at Zambales at wala namang mga missile at bomba ang 4 na F-35 ng US Marines. Sa isang maikling video clip na ipinakita ng Amerika ang paglalagay ng bomba at missile sa ginawang live fire gamit ang mga F-35 Lightning II ng US Marine Corps upang wasakin ang target sa West Philippine Sea. C-130J Ghost Rider ng Amerika nagpakita ng puwersa. Naghulog ito ng iba't ibang uri ng bomba sa Korean Peninsula upang ipakita ang puwersa kay Kim Jong-un. Aktual na video panoorin.
Sa ibang balita naman mga kabayan, matapos tamaan ng drone at missile ang Liberian flag Greek-owned bulk carrier na MV Tutor sa baybayin ng Yemen noong 12 ng Hunyo kung saan sakay ang nasa 22 mga Pilipino. Kita sa aktual na video ang mga pangyayari bago pa man tamaan ng isang unmanned vessel at ang kasunod na mga pangyayari sa barkong MV Tutor. Amerika agad na kumilos upang iligtas ang mga crew ng nasabing barko. Agad na nagsagawa ang Dwight Eisenhower Carrier Strike Group ng operasyon para masagip ang mga tripulante ng MV Tutor matapos pinasok ng tubig at tuloy nang masira ang barkong sakay ang mga Pilipino. Gumamit ang US Navy ng kanilang mga helicopter at ligtas na nailapag sa Dwight Eisenhower Aircraft Carrier ang mga tripulante ng nasabing barko. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers nitong linggo na 21 mga Pilipino ang kabilang sa nailigtas ng hukbong dagat ng Amerika. Sila ay agad na dinala sa Bahrain at dumating na sila sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang presensya ng puwersa ng Amerika saan man sa mundo. Sa US Navy, maraming salamat. It's coming, huh? No man, yeah. Dumi. Dami, ah. Nakakabomba na, walang tao. Okay, inside. Bukas pa talaga ako. No problem. Easy. Pantarin ka na. No. Helmet na lang, no? Bakit na dyan na natin agad? Ano yun? Bilis. Wala yung matawag. Tawag, min. Dito sa lahat. Akyat lahat sa brace. Kapitan, baka lang pwede mo sa aming idetalye kung ano yung mga nangyari, saan kayo papunta nung time na yon, at paano kayo inattack ng missile ng Houthi? At paano kayo nagtulungan po? Bali po June 12, around about 9 o'clock in the morning. Po siya, skip boat na usually ginagamit po ng fishing boat, fisherman po yon. Ngayon po, yung pala, remote po yon. May dami po na 2 tao na ang alam namin is fishing boat kasi may tao. Hindi naman pwedeng basta barilin ng mga armed guard namin yan kung tao. Kasi fishing boat nga eh. Yun po nung malapit na, dami po pala. Sobrang bilis po niya. Lumiko po siya. Tapos sinabol kami. Pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Yun po. So, ganun po kabilis sa pangyayari. Pero nasundan pa po yun, ano? Marami pang may pagsabog pa. Yung sumunod po na pagsabog is around 1300. Attack by drone naman. By drone naman sa kabilang side po ng barko. Laban Pinas.